Ang Pilipinas ay kilala sa pagiging arkipelago o pulu-pulong kaanyoan nito, kung kaya't hindi maikakaila na likas na dito ang mga yamang dagat at pangingisda ang isa sa mga pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino. Isa na dito ay ang bayan ng Rosario sa lalawigan ng Cavite. Bagaman hindi ito kalayuan sa Maynila at sa mundo ng komersyo, kapansin-pansin pa rin ang payak na pamumuhay ng mga tao dito. Bago pa lamang sumikat ang araw ay nagbabanat na ng buto ang mga taga rito upang kumita ng perang ipantutustos sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. 13 years old po nung lumalawag po ako. Sumasama po ako sa tatay ko. Kaya po ako sumasama para may katulong po siya at para hindi siya mainip sa laot. Pag malakas po yung agos, tapos maliwanag ang buwan, mahina po yung pag-uhuli ng isda eh. Lalo na po kapag may mga bagyo dito, kaya mahirap maglaot. Dito ay masasaksihan natin ang pagdating ng mga bangka na lumaot magdamag sa dagat. Ibinabagsak dito sa fishport ang mga huling isda at iba pang lamang dagat gaya ng tahong, alimasag at iba pa. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi batid sa mga taga rito na hindi lamang mga matatanda ang naghahanap buhay, bagkus natuto na ring maghanap buhay maging mga kabataan. Dakong mga 7:00 ng umaga karaniwang nagsisimula ang pagpapagpag ng mga mangingisda dito sa Pangpang. Dito ay ginagamit nila ang terminong lawlaw sa mga isdang kinukuha o pinupulot ng mga bata sa dagat kapag pinapagpag ng mangingisda ang kanilang mga lambat. Sa edad na 16, si Cabe ay maagang namulat sa kalagayan na ito. Sa kabila ng kanyang kapansanan ay hindi alintana ang hirap sa paglalawlaw para sa kanyang pamilya. Cabe, ilang taon kang nagsimulang maglawlaw? 10. Nag-aaral ka pa? Wala po. Kung may pagkakataon kang makapag-aral, gusto mo pang makapag-aral? Bakit? Hindi na po. Gusto ko maglawlaw. Imbes na sa paaralan ng punta, ay sa dagat tumutungo upang kumita para sa kanilang ikabubuhay. Si Alking ang pinakabatang nakilala namin na naglalawlaw sa dagat. Alkin, hindi ka ba natatakot kapag lumulusong ka dyan sa dagat? Hindi po. Magkano yung kinikita mo dyan? Okay po. Saan mo binibigay? Magulang. Anong ginagawa ng ang mga magulang mo sa kinita? Umaga pa lamang ay pumupunta na siya sa laot upang maglawlaw. Sa kabila ng kahirapan, nagpapatuloy pa rin siya sa pagsusumikap upang makaahon sa buhay. Sa murang edad ay makikitaan na si Alking ng kasipagan at katyagaan. Noon pa lamang ay sumasama na siya sa kanyang ama sa pangingisda upang matuto ng mga gawain sa laot. Makikita natin ang mga batang nasa edad 7 hanggang 17 taong gulang ang palagi ang naglalawlaw sa laot. Mapapansin din natin na may ilang mga matatanda na kasama nilang naglalawlaw.
Hindi po ako nag-aaral. Dito lang po ako sa dagat ng mag-aaral po. Ako po hindi na po nag-aaral sa Hanan 5. Kaya po ako naglalaro dahil gusto kong makatulong sa pinsan ko ng isa. Ikaw kuya, nakamagkano ka na kanina? Unang benta, 170. Pangalawang benta, 130. Ewan ko lang kung anong kasunod dito. Sasamahan natin si Alking kung saan nila dinadala at binibenta ang kanilang huling lawlaw. Magkano na benta mo, King? 25. O, anong gagawin mo dyan? Kanino? Bibigay mo? Dito sa kanilang lugar ay talamak din ang paggawa ng tinapa, tuyo at dilis. Ito naman ang karaniwang pinagkakaabalahan ng mga kababaihan dito sa bayan ng Rosario. Buong araw po nandito po ka sa Tapayan. Ibig sabihin mo, gabi lang ho kayo nakikita ni Mister, pati na kuya. Sa gabi lang. Gabi lang ho. Sa kanilang kinikita mula sa paglalawlaw ay naipapambili na nila ito ng kanilang bigas at pagkain sa buong maghapon. Ang kakaunting kita ay malaking tulong na upang makaraos sa araw-araw. Hindi na maikakaila sa atin ang kahirapan na nagaganap, hindi lamang sa ating bansa bagkus sa buong mundo. Kaya naman kahit mga kabataan ay napipilitang maghanap buhay upang makatulong sa kanilang mga magulang. Hindi alintana ang panganib na maaaring makasagupa sa dagat at isinasantabi ang pansariling pangarap para sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng paglalawlaw.